sila kawawa. Hindi ba masakit sa ulo mag-manage ng ganito? Masakit sa ulo po is kung tutuusin. Price, selling price. Ngayon, magkano na ibenta? 3 million. O, di ba? Yung lowest. Marami kang matututunan sa episode natin ngayon mga kapanalig. Bumalik lang tayo dito sa area, mga kapanalig, kung saan inaalok sa akin dati ng tropa ko yung lupa. Hindi ko napakita sa inyo kanina. Ito yung lupa na inaalok sa akin, no? Nagpaplano ka ba na magkaroon ng sariling negosyo? Alam mo, sobra talaga akong maiyak-iyak. Umiinikan ko talaga yun. Matindi kasi I started from scratch. See? Oh, I really started. Kung ganun, manood ka lang. Marami kang makukuhang idea dito. Pag desidido ka talaga, Tama. kailangan mo talagang hindi ka magpepreno kung ano, Si Isaac, mga kapanalig, ay 25 years old lang. No, pero may ganito na siyang business. Sir, pwede matanong paano nagsimula yung ganitong negosyo nyo? Simulan ng magkulitan kasama si Inuit TV. Umaga pa lang ay bumiyahe na ako mga kapanalig, papunta kasi tayo ng Tagaytay. Doon natin tatagpuin yung kaibigan ko sinasabi ko magbibigay ng idea sa atin tungkol sa mga negosyo. Tulad ng dati, dito tayo dadaan sa C4 sa Navotas papunta ng Tagaytay. Malayo-layong biyahe na naman to mga kapanalig. Pero ayos lang, marami naman tayong matututunan ngayon sa topic natin. Marami na naman sasakyan sa mga oras na ito at makikipagpatintero na naman tayo sa malalaking truck. Nakaramdam na ako ng gutom, kaya nagdesisyon muna ako na huminto muna dito sa Chowking para kumain. Nandito na tayo sa Sapote. Tapos na akong kumain, kaya mataas na naman ang energy natin. Tuloy-tuloy na ang biyahe natin hanggang Tagaytay mga kapanalig. Let's go! Bigla akong nauhaw mga kapanalig, kaya huminto muna ako dito sa may bypass, dito sa may silang. Yung lagi nating dinadaanan, diba, tuwing uwi tayo ng Tamayo, pero sa ngayon hindi tayo dadaan dyan dahil sa Tagaytay nga ang target natin. Saan ka? Siya nga pala yung kaibigan ko tinutukoy ko mga kapanalig na pupuntahan natin dito sa Tagaytay. Ngayon pupunta tayo sa shop niya. Tara para makita natin kung ano meron doon. Alam mo yung parisan ni Rosmar? Oo, bakit? Yan. Dito ba yan? Dito ba siya nakatira? Di ko alam eh. Dito. Sa wakas, nakarating na rin tayo dito sa shop ng aking tropa mga kapanalig. Mamaya, ipapakilala ko siya sa inyo. Mga kapanalig, so ito yung aking tropa. So bali ilang years na rin kami magkakilala, no? Kaso nga lang pag naging busy hindi na rin kami nagkikita. Si Derek Villegas yung may-ari nitong U1 Moto Shop. Located at barangay Bypass. Maitim. Bypass Maitim? Yes, oo. Maitim talaga. Maitim. Complete location para sa kaling Barangay Bypass Maitim 2nd sa may along Flex Fuel Landmark. Tapos kakanan kayo. Makikita nyo na to. Oo. Ito yung kalsada niya, yung lumang kalsada niya. Oo. So, ito ay hindi naman daanan. Dati itong daanan, pero ngayon, pwede naman daanan. Kasi bypass na Oo. So, ano ba ang mga inaano nyo dito? Iba-ibang motor? Opo. Usually, mga ginagawa namin, mga rouser,
Ay, asan yung dalawa? Ayan. Puro Dito. Rouser yung mga Yes, dati nating Rouser, motor. Oo. Yan, yung motor mo dati, di ba, nagba-banking. Banking pa tayo. Sa kanila ako natuto mag-banking eh. Yan. Oo, sa kanila talaga. Tapos, KTM meron din tayo, pero hindi kami makakapag mga underbone tsaka scooter, wala kami nun eh. Oo. So, more on ito kami. Yan, katulad yan. Usually, itong mga sira niyan. Oo. Yan, yung mga head, yan, for example yan. Yan lang yung mga ginagawa dito. So, ito pa yung kabuuan ng shop. Ayan, ito yung shop. U1. Bakit nga pala U1? Anak ko yan. Anak Yan. mo. Oo. Only Only unique son? Iho, son. Oo, So, ayan. siya yung dahilan kung bakit ako naglagay ng U1 dito sa shop. Oo. So, ito yung gawaan. Gawaan. So, ito yung parang lounge area. Hindi kaya. Uy, gano'n. Oo. So, ito yung lang siya. Oo. Mini lounge lang siya. So, ito kasi plano ko pasarado eh. So, dahil malamig naman sa Tagaytay, pwede ko siyang isara. Maglalagay ka ng exhaust. Tapos dito, galagay ako ng, yan. Coffee shop. Yung tawag dito. TV. Yan, flat screen, tapos may couch dito. Tapos may konting Tapos ito lang, mini lang siya. Kasi ito yung parang pinaka-office ko, yan. So pwede pala habang nagpapagawa, pwede sila tumambay Pwede, dito. oo. Kasi dati, yung luma ko shop sa Aguinaldo Highway, shop siya, one-stop siya sa parang gawaan tsaka waiting area. So, gumagawa yung mga mekaniko, yung mga kasama nila, nandun ako po sa sahig. So, walang proper na upuan. Wala rin proper waiting area. So, ito, kaya kumuha ko 2 unit. So, lounge area. So, pwede rin ako maglagay dito ng kung ano-ano na coffee shop. So, ngayon, hindi pa muna. Plano pa lang. Plano pa lang. So, dati, way back 2015, online selling pa lang ako. Doon tayo nagkakilala, di ba? Bumili ka sa akin pyesa. Oo, sa pyesa. Kasi meron din ako motor na Dati. Kawasaki, Rouser. Tapos naganap ako ng pyesa. Siya yung nabilang ko. Tapos nag-post siya ng may biyaheng Bicol. Yun. Tapos doon ako, ang kapal ng mukha ko eh. Hindi ko siya kilala. Sabi ko gusto ko sumama sa kanila. So doon na nag-start. Nag-online ka na noon? Online seller na ako noon. Parang mapitik-pitik pala ako noon. Parang dumating na ako sa punto nung parang gusto ko na magseryoso. Parang gusto ko na mag-inegosyo. Yan, nag-put up na ako ng ito, physical store na. Oo. Baga, Dire-diretso talaga. parang 1 to 2 years, wala eh, lugi. Puro palabas. Lugi talaga, as in lugi. Pero masasabi mo ngayon sa year na to, okay naman siya. Na talagang... Sabi ko, hindi naman na siya lugi. Hindi naman din na siya... Tama lang, siguro nakakapagbayad ng bills, ng renta, ng mga taxes, BAR. Taxpayer po tayo. Ayan, ito po yung ating mga Legal po to, legal Legal po tayo, taxpayer. So, yun. Siyempre, pasahod pa, di ba? Yeah, pasahod. So, 2. Tapos, usually kasi ang hati ko sa mekaniko ay yun nga, 70-30. So, 70%, 30% sa akin sa labor. Tapos yung helper naman, may 10% sa gross income naman ng shop. So, hindi sila kawawa. Hindi ba masakit sa ulo mag-manage ng ganito? Masakit sa ulo ko is kung tutuusin, nakakaiyak. Lalo, may at times na pagka gusto mong, alam mo yung huminga ng konti, hindi ka makakahinga eh. Walang mag-manage. So, hindi mo kailangan huminga. Hindi ka pwede magmukmuk lang na dapat kumilos ka pa rin na Boys, pag nagmukmuk ka, lalo, inintindi mo lahat ng problema na yun nga. For example, malulugi ka na. Kasi 1 to 2 years to, lugi to. Pinapatakbo ko na lang to ng puro abono. Parang ma-survive lang everyday. So, ngayon, medyo okay naman. Medyo okay na. Hindi naman ganun million kita, tama lang. At sa online, paano kanila maano? Ayun, U1 Motoshop din, online. Wala kasi ako din. Pero, U1 Motoshop. May page U1, ka ba? May page. Yun din, kung ano yung nasa signage. U1 Motorcycle Shop and Parts. Ako gusto yung pupunta dito sa U1 Motoshop. Open kami ng 8 a.m. until 7 p.m. Pwede rin naman hanggang gabi. Depende kung inaayos pa yung motor nyo. Pwede namin tapusin yan. Usually, ganun yung ginagawa namin eh. Pag may mga natitirang unit, hindi namin tinatambak. Tapos din namin within the whole day. Hanggang madaling araw tinatapos namin yan. So, para hindi kayo mapatungan ng patungan na gawa. matambakan. Tapos, yun lang. May mga promo rin kami. Promo package din kung sa mga KTM tsaka Rouser unit dyan, owner dyan, may mga promo kami. Tulad ng doon na lang hanapin sa page mo? Yes, so nasa page siya, nakapost siya, posting siya ng at least 1 week na siya nakapost. Baka sakaling nandito na yung hinahanap mo para sa motor mo mga kapanalig. Kaya kumonta ka na sa page nila.
Kung gusto mo naman pumunta dito sa shop nila, nabigay ko na naman yung address. I-Google Map mo na lang o kaya sa Waze. Mas maganda yun para mas makita mo ng personal yung mga gusto mong bilhin, di ba? Ngayon naman, meron pa tayong pupuntahan mga kapanalig. Ipapasyal muna namin kayo ng kaibigan ko. Saan ba tayo ngayon, Kuis? That is po, Tagaytay. Dap is Tagaytay. Yes, ito ay extension ng going to Calamba sa Barangay Bungo. May daan dito palusot doon. Yes, ang malapit na daan dito ay papuntang SM Calamba. Ang ganda ng view, oh. Sobra. Grabe. Kanina, nakalimutan ko mag-vlog. Kasi yung inaalok sa aking lupa ni Kuis, Magkano na benta? 3 milyon na benta. Pero magkano in-offer ko sa'yo dati? 300,000, 2 gives pa. 250. 250, 2 gives pa yun. 300 square meter. 300 square meter. 250 Tapos lang, 2 gives pa. 250,000, 2 gives pa. Yung unang bigay 150. Oo. Tapos yung 100k staggered. Oo. Kahit kaya daw 3 months, di ba nasabi ko sa'yo before? Oo. That was 2020. Pandemic at that time kasi Oo. nga kailangan ng pera nung ano. Oo. At that time may pera ka na nun. Oo. Yun yung time Wala na sa utak ko. siyempre tatanungin, ba't di niya kinuha? Meron nga ako nakuha. Meron na sa meron na si Kuis dito na Hulugan din. hulugan din na nakuha niya na. So, yung spot na yon, as is yun, kung ano yung sinabi ko kay Coach Louie 3 years ago or 4 years ago, 2020, sabi ko sa kanya, pwede mong gawing camping site. Pag ginawa mo camping site, after 4 to 5 years benta mo, 3 to 5 million ang price, selling Oo. price. Ngayon, magkano na ibenta? 3 million. O, di ba? Yung long scripted. Pwede yun. natin balikan, mapaliparan ng drone. Hindi scripted yun. Ha? Oo. Yun, kung ano yung sinabi ko sa'yo noon, that time, way back 2020, ganun nangyari. Ganun naman sa lupa eh. So mag-aantay ka lang eh. Bigla, parang sabi ko, Diba? napaisip ako. Kasi nung time na nasa Bukana ako mga kapanalig, wala pa sa utak ko kasi yung mga Yung ganyan-ganyan. nakausap natin, strangers yun ha. Oo. Yung ba yung katiwala Oo. nung nagbenta. Grabe yung mga view dito, oh. So, May mga mali talaga tayong desisyon sa buhay na Tapos natututunan natin. Natututunan natin na ano eh. Eventually, doon natin ulit susubukan. Oo. Experience, naging aral, kaya alam mo na yung gagawin mo sa susunod. Kung may babalik mo na yung mga panahon na 3M no, sa lang. Biro mo nag-ROI na siya doon sa negosyo niya ha. Oo. 'Di ba ang negosyo niya campsite? Oo. Campsite lang, wala pa yung mga ano na yun, yung transient na pinakita mo kanina. Oo, yung transient na yon pinagawa niya way back 2020 din. Ang nag-gastos niya 100 plus. Yun ay kubo lang. Oo. Tapos parang gumastos lang siya doon sa mga palinis-linis. Oo. Tapos bumili lang siya ng mga tent kasi nga yung view 'di ba is Oo. ano siya, view siya ng Tagaytay. Oo. So within 6 months daw kasi may kausap ako yung katiwala. 6 months daw nag-ROI na yung may-ari. Kasi ikaw pa So, naman ano? magpa-rent a day 3,500 weekdays, tas 4,000 Kota weekends. na. So within a month daw, nakota na, nabalik na yung 250. Naibenta pala yun, naalala ko last year 2023. Oo. So after 3 years, naibenta niya ng 3 million. Oo. Plus yung kinita niya pa na ROI dun sa transient. Ito yung tinatawag na Snake Road Oo. sa Tagaytay. Ang problema ko, paano tayo aangat niyan? Oo. Nandito na Wala tayo, bang shortcut? matarik na dun eh. Oh, lalakad na lang tayo. Hindi, dito muna siya medyo matarik dun eh. Baka tayo makaahon eh. Grabe ang Snake Road na tinatawag nila dito sa Tagaytay. Hindi talaga basta-basta tong daan na to. Kaya dapat nasa kondisyon yung sasakyan nyo kung pupunta kayo dito. Ang tarik kasi ng mga daan dito mga kapanalig. Talagang mapapadasal ka na sana kayanin ng sasakyan mo yung paakyat. Nakita nyo naman 'di ba kung bakit tinawag na Snake Road. Kasi mukha talaga siyang ahas. Dito nga rin pala matatagpuan ang bagong tulay na pwede mo na daanan ngayon. Napakataas ng tulay nito. Nakakalula. Dito nga pala yung matatagpuan sa Barangay Mabato. Ang tulay na ito ay nagduduktong sa Tagaytay at Laguna. Pero hindi na kami dadaan dyan mga kapanalig. Babalik na kami kasi meron pa tayong pupuntahan. Ang pagsubok namin ngayon kung paano kami makakabalik dahil dun sa mga Snake Road. Snake Road. Dahil kahit ano siya, pero kailangan bumelo ka eh. So iniisip ko dyan ko is pagdating ng panahon, kung marami na sasakyan at traffic, paano ka bubelo? Yun nga eh. Yun ang mahirap. Sobrang Kaya, taas. From dito
dito sa flat surface na to, Oo. nakabuelo ka na dapat. Ito ay Barangay Mabato, Calamba City. Nandito na pala tayo sa Barangay Mabato, Kalamba. Yan. Ayan oh. Ito yung Welcome Barangay Mabato, Calamba City. Yan, boundary ng Tagaytay. So kailangan may buwelo ka talaga rito. Wala kaya, kinabahan ako. Ayun na kasi yun. Yun lang talaga. Oo. So kailangan may buwelo ka rito. So ito na nga, ito na. Etong road na to, buong ano pangalan nito, Kuis? Ayun na. Oh! Good luck. Putang ina, shit. Ito yung pinakita natin sa drone kanina, mga kapanalig na pa-S na daan. So hindi natin alam kung kakayanin. So magtutulak kami ngayon. Tangina, sana kayanin. Kaya yan? Oo, shit. Uy, grabe naman tarik nun. Kaya. Dalawa lang naman tayo. Umaamoy na. Yan, mahirap pag automatic din eh, no? Pinubuhan ako dun. Kinaya ko is. Ito kaya. Lagi ya. Okay na, nakasurvive na? Okay, nakasurvive na, oo. Bumalik lang tayo dito sa area, mga kapanalig, kung saan inaalok sa akin dati ng tropa ko yung lupa. Hindi ko napakita sa inyo kanina. Ito yung lupa na inaalok sa akin, no? Tapos tignan nyo naman yung view, napakaganda. Yan, yung area na yan, may nakuha na yan. Oo. Yung ino-offer ko pa sa'yo, yung may bahay na yan. Ito. Open dati yan, Oo. kubo lang yan. Tapos may mga naka-tent na nakalagay. So sabi ko, sinend ko sa'yo, remember, sinend ko sa'yo yung view. Di ba sabi mo, pasend ako ng view. Oo. Sinend ko sa'yo, di ba? Tapos may video. Mm. Tapos, sabi mo kasi may pinapagawa ka. Oo. Sabi ko, kung may extra ka lang naman, sayang to, kunin mo na. Oo. Tapos, sabi mo sa akin, ba't di mo kunin quiz? Hindi, nakakuha na ako. Oo. Kaya nga, nung nakakuha ko, gusto ko, kumuha ka rin. Oo. Para gawin mo negosyo. Oo. Nung panahon na yun, nagtayo ako nung shop, Mm. yung budget para doon sana, nailabas ko na. Yun. So, sayang. Sayang. Ang laki ng panghihinayang ko, mga kapanalig, kasi kung ako nakabili nito, hindi ko ibebenta to basta-basta eh. Kasi 3 habang million na lang, tumatagal, etong Tagaytay, dinadayo to ng mga tao. So maraming naghahanap ng camping site, maraming At that time, pandemic. Oo. So, walang pera ang tao. Oo. So, sumugal lang yung may-ari nung binibenta niya. Kumbaga, marami siyang unit, lahat yung binibenta niya. Oo. So, yung slot na lang yun ang natitira. Oo. Kaya mabababa niya binibenta. Yun, nakita nyo na nga po yung ganda ng view dito. Ganda nun, no? 4 years ago yun, yung inaano niya ako. 4 years o 3 years? Pandemic. That was 2020, pandemic, Mm. mga June, Ayun. July kasi ang parang third time na ng Oo. lockdown nun, di ba? Kasi Oo. 2020 March nag-start ng lockdown eh. Biro mo kung mababalik yung panahon kung nakinig ako sa kanya. Hanggang ngayon siguro, syempre dire-diretso yung ano eh, kumikita yung Yes, sir. transient, no? Kasi ito paakyat to ng ano, mga kapanalig. Doon sa may in the People's Park ba? People's Park, baba lang. Oo, sa baba. People's Park Oo. in the sky, sa baba lang siya. Kasi sa dami ng dumadayo dito, imposibleng ano, hindi sila maghanap ng isang transient Hindi, tsaka ang market mo dyan, pinaka-market mo is online. online, Like, oo. Airbnb, yun Oo. ang pinaka-market mo. Mm. Plus, parang pangalawa na lang yung siguro yung dadaanan. Oo. Kasi mas maraming ano sa online kaysa dun sa dumadaan eh. Oo. Kasi nga hindi naman daanan. Oo, tama. Hindi naman siya masyadong dadaanan. Siyempre sa panahon ngayon, online talagang tinitignan ng Online tao eh, talaga. para kung saan may mas magandang pupuntahan, 'di ba? I mean, matutuluyan. Parang ako, yung sa shop, Oo. di ba yung lugar? Hindi Oo, naman nagulat siya- nga ako sa shop mo. Sabi ko parang tago naman masyado. Liblib, di ba? Oo. Pero sa online ako naka-base. Oo. Kasi doon tayo na, kumbaga sa online naman tayo talaga. Kaya pinupuntahan ka rin doon eh. Yeah, so, Sensya ka na, Kuis, di ako nakinig sa'yo. Siguro kung nakinig ako sa kanya, ang ganda ng takbo ng, alam mo yun, nagbablog ako tapos meron ako negosyo na ganyan. yeah. Pero tulad niya ng sinabi sa akin ni Kuis, hindi pa naman huli ang lahat kasi sa Kampanalig pwede mangyari. Yeah, so, yun siguro yung Oo. kampanalig na yun. Siguro yun yung isa sa mga magiging ano mo, pundasyon mo para mas kumita ka pa. Kung gusto mo Oo. kumita, yun, may property ka, pakitain mo siya. Kasi ano yun eh, kung dun lang yun at hindi mo, ang daming sample, ang daming mga artista na kumuha ng malalaking lote Oo. sa iba't ibang panig dito sa Tagaytay. Oo. Ang ginawa nila, dati, ginawa nilang rest house. Ngayon, alam mo ginawa nila, inopen nila sa public. Oo.
So, Galing. oo, syempre, kung may ganun kang kalaking lupa, tapos hindi naman ganun napapakinabangan, mas okay na Oo. ipapin mo sa puppet, tapos paggamit mo na rin. Syempre, may bayad. Oo Hindi naman, libre. oo naman. Ito yung sinasabi kong pupuntahan pa natin mga kapanalig. Dito sa Dreamworks Cafe sa Tagaytay. Napakaganda ng lugar na to. Makikita nyo naman sa disenyo, di ba? Marami tayong matututunan sa may-ari kasi kinausap namin kung paano ba nagsimula ang negosyo na to. Marami kang mapupulot na aral dito. Kaya tara, makinig muna tayo sa kwento niya. Bali yung may-ari ng lupang to, dati, pinapacheck niya lang sa akin kasi ano to mayroong nagtitinda ng buko dito, Yes, which is who is the caretaker dito sa buong lote dito. And then, nung pinuntahan ko, actually matagal ko nga bago napuntahan ulit Nung napuntahan ko siya, sabi nakita ko may nag-ano dito, bakante lang siya. Talagang, walang tahimik lang. As in, parang walang mangyayari na something. Although nandyan yung view, ang ganda, ang ganda ng Yes. view. Wala talaga to, walang structure. Yes. Mga bato-bato lang, tapos mga damo na dito sa baba. Tapos, ayun, nag-start Imagine agad yung mo. vision ko. Sabi ko, ang ganda talaga niya. Ayusin. So, ayun. I came up with, initially, nag-start kami doon sa studio unit. Naglagay kami. Yun, hindi ko pa napakita, yung studio unit na nandun. Although may guest kasi ako ngayon. So, yun, and then... So doon muna nag-start pa, wala pa tong area na to. Yes, oo. Kasi syempre, kailangan ko rin magkaroon ng fund So, you gotta start somewhere kung saan mo kukunin yung Before that kasi nagla-landscaping din ako. Nag-landscape ako. May Sabi idea na ko, wala pa talaga sa plan ko na, although, I have it in mind, pero wala pa akong budget para magkaroon ng cafe. So ano po yung hobby nyo lang yung landscape na yun o talagang nag-ano kayo? May service kayo na... Actually, wala. Tinulungan lang ako ng kaibigan ko tinulungan niya lang ako sa ng mga, wala akong sasakyan Apo. wala akong sasakyan to do the landscaping. May nagtiwala lang sa akin. And yung taong yun, I was so grateful kasi from client namin, yung kaibigan niya, nagpatulong sa landscape in Alfonso. Then, naku, wala akong sasakyan. Anong gagawin ko nito? I started from scratch, from zero. Then, came at nag-landscaping, and then here comes the lote na nagkaroon ng availability dito. Yun. Coming from earnings from Airbnb. Yun. Exactly. Sinimulan ko to. And yung start namin, hindi ganito ang itsura. Itong table na to, ito yung sky blue na yan. Paleta lang yan. Binigay sa akin ng kaibigan ko. Sige, pukpukin natin, pinang-dismantle. Alam mo yung yung paleta na buo-buo, yung ginagamit sa truck? sa tracking. So, sige, dito naman pinsan ko, may knowledge din naman siya sa pagkumpune, pag-aayos. So, ayun, siya yung electrician ko and carpenter ko dito. Pati kami tumulong, pukpukan kami dito talaga. Talagang sariling sikap lang ho talaga Ay, sa start talaga, talagang oo. oo. Kasi pag desidido ka talaga, Tama. kailangan mo talagang hindi ka magpapreno kung hindi mo pagkakatiwala na, sige, bigyan kitang pera, gawin mo na yan. Hindi, No. kung pwedeng ikaw, tumulong, Tama. kung anong kaya mong gawin mo na rin. Kaya mo namang magkarpentero kahit pa Yung paano. idea mo, ikaw na mismo ang gumawa sa part na Yes, gano'n. oo. Galing Kaya kahit yung itsura ng mga kahoy na yan, kung titingnan mo, pero sino bang gumawa dito? Bakit ganito yung itsura dito? Ang galing niya. Ayun, hanggang sa nagkaroon Ganda ng eh. mga Oo. ganito. Yung bahay sa baba. So ito, ano po ito? Ito yung pinaka parang transient, di ba yan? Yung ano nyo po? Yes. Ito yung second na na pinagawa ko para How dumagdag din yung konti lang ang niyan. Ang actually yung pinakamahal na gastos diyan kasi nga ridge kasi siya. Ano po yan? Magkano po every niyan? Or every night kung gusto lang
ito sa Airbnb, Sila bahala price. oo, mga nasa 2,000 yan. 2,000. Pero, ano na yan, pwede silang magluto, Mm. meron na rin yung, pwede silang mag-bonfire, pwede mag-grill, Exactly, bonfire. yun, at saka napakaganda ng Malawak pa dyan. siya sa baba. Meron niyang ano, meron Ito ng niyang part na may to. balcony yan. Aray ko. Oh. Good morning! Ang sarap magkape dito. Sa umaga, no? Tapos yung view mo. Wow, so nakakonekta siya sa kwarto, mga kapanalig, na parang ano yan, kubo style. Tapos may higaan dito. Kung magjowa kayo, the best pagising nyo, dito kayo pupunta. Love it. Diba? Pack na pack! Ah, okay. May balcony siya. Ano po exact location nito, madam? Dito, Barangay. Barangay San San Jose. Jose. Tagaytay Talisay Road, Mm. Zulueta Street. Pag sinabi mong Zulueta Street, alam na ng mga ano, mga Don Suelweta nga. Oy, ano? Merong channel si madam, no? Suportahan natin at puntahan natin yung kanyang channel. Ano pong pangalan yan? Travel Box PH. Travel Box PH. Pwede po makita? Pwede ka mag-travel sa box. Ano Ayan, lang oh. yan, ang konti lang ng followers. Oh, malay nyo madagdagan, no, di ba? Yan, hindi kasi ako nagpo-post. O teka, hindi pa tayo tapos ha. Meron pa tayong isang pupuntahan. Yo mga kapanalig, akala nyo tapos na tayo ha? Hindi pa. Kasi nandito tayo sa Amadeo, Cavite. At ito yung huling negosyo na pupuntahan natin. Sabi ko nga sa inyo, iba't ibang negosyo to at ibang-ibang istorya yung mapanood nyo ngayon. So nandito yung may-ari mga kapanalig, si Isaac. So sir, pwede ba kita ma-interview? Sige po, sir. Oo. Saan ba tayo pwede? Kahit dito, sir. Okay, dito na lang. No? Yan si Isaac mga kapanalig ay 25 years old lang. No, pero may ganito na siyang business. Sir, pwede matanong paano nagsimula yung ganitong negosyo nyo? Actually, mahilig ako sa kape. Oo. Tapos itong mga tropa laging nagkakape. And then, kasi sa mga motor, mahilig tumambay, di ba? Oo. Sa coffee shop. Eh, syempre, kapag lumalabas ka, nagkakape yun yung hilig. So, nagkamap ako na why not na mag-coffee business naman ako para may Oo. matambayan din yun. Mm. And then, dito rin sa church. So, fellowship kasi siya. Ah, ganun ba? Oo. Ah, church pala itong area na to. Ito sa church. So, Oh. laging merong meeting, usap. Mm. So, nag-come up ako na bakit hindi sila gamitin Magandang ano. fellowship, parang ganun yung idea. Ano ang pangalan ulit ng business na to? Hebrews po. Ah, Hebrews. So, 116 Cafe. Oo. So parang ano pa rin to? Ah, kala ko about sa Bible eh. Iba pala Oo. yun. Ah, about Bible pa rin ba? Sa Hebrews 11:6 about faith. Ah, okay. Without faith, it is impossible to please God. So, walang pananampalataya, hindi ko may ayos tong business eh. Oh, ang galing. Bata pa yan. Ang galing ah. Ito swimming pool na to, anong idea to? Paano nangyari to? Yung swimming pool, matagal na talaga to. Oo. So, ito swimming pool, Tinuro sa sa kanya. church talaga yan. Oo. Na kumbaga, baptism, ganyan. Oo. So, Oh. syempre, halos lahat kasi nabaptize na. Oo. So, hindi na siya nagagamit. And then, malaki din syempre yung expense sa tubig eh. Mm. Hindi naman ginagamit. Oo. So, why not nag-come up ako na dito itayo yung shop. Mm. Yun yung naging idea na. Paano nagiging nag-work yung swimming pool at yung Dati cafe? nung open ako, 1 year akong libre sa swimming pool. Oo. Talaga yun invest ko, magkakape ka lang, pwede ka mag-swim. Oo. And then, yun yung naging kumbaga, idea. Oo. Kape ka. Pwede ka lalagad Oo. lumangoy. Tapos, ngayon, nagkaroon ako ng entrance kasi yung iba gusto ng matagal. Okay. Yun yung pinaka-idea. So nagiging crowded na siya pag ano. Naging crowded. Oo. So, yun yung naging come up. Pero starting pa lang, hindi pa rin talaga siya Oo. umiikot ng maayos. Talagang puro palabas pa din kasi Okay. kita, Mm. paggawa, kita, paggawa. Oo. Ano exact location nito para kahit papaano madayo May kita man. to sa, ito, highway ng papuntang Tagaytay. Sa Oo. ayaw matraffic. Ito Oo. talaga yung dinadaanan. Mm. Tapos, actually, ang Amadeo, coffee capital siya. Yes. Mm. Yun yung Makikita ba to sa Google Map? Kahit Opo, pa- makikita po sa Oo. Google Map. Mm. Ayos, ang ganda ng idea niya, no? Ang galing. Tsaka bata Oo pa nga, siya. bata pa, 25 years old. So nung ano pala, talagang business minded ka na? Oh, nung
nung nag-college kasi ako, parang siyempre yung iba, mga yung iba narinig ko, parang yung work o GT, parang hindi ko kaya ng ganun yung ano. Kaya nag-isip ka na agad ng nag-isip ano? agad ako. Tapos napaligiran din ako ng mga to ng mga business Mga nila. titos. Ang hirap sabayan ng mga to kasi magra-ride sila kahit anong araw, anong oras, magra-ride, tambay din, tambay doon. Tapos ikaw kung nagtatrabaho ka, hindi ka makakaano doon eh. Oo, tama. Kaya maganda talaga yung negosyo talaga na ano. Pero hindi siya sobrang dali. Ang hirap. Okay. Oo. So magkano na ba yung entrance kung sakali? Sa entrance, 100 siya. Oo. 1 to 10 PM na yun. 1 to 10 PM na. Oo, ayos. Tapos, pero syempre hindi pa kasama yung ano nun. Iba pa yung bilihin dito. Ang coffee ko start siya sa 90. 90 pesos. Oo. Ice coffee na siya. Oo. Yan yung pinaka. So yung ano yung timpla, ikaw mismo yan Ako o? din. Ikaw din? Oo, ako din. Ang galing ah. Ginabi na tayo kakapalibot mga kapanalig. Sana marami kayong natutunan sa episode natin. Kaya kung nag-iisip ka ng mga negosyo ngayon, sabi nga nila, huwag ka titigil. Tuloy-tuloy lang hanggang sa makuha mo. Sa ngayon, magpapaalam muna ako mga kapanalig. Maraming salamat sa pagsubaybay. Magkita-kita lang tayo sa next episode. I love you all mga kapanalig. Lagi tayo lahat mag-iingat. Simulan ng magkulitan kasama si Inuit TV.